Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Akalain ninyo mga kaibigan na itong damuhong Department of Transportation ay uubligahin na po ang mga aplikante para sa prangkisa ng sasakyan at lisensya na magtanim ng puno, ha? Para daw ika nga po isulong yung reforestation ng pamahalaan. Talaga sabi ko sa inyo, kung pinagbabawal ang tanga, ang mga bobo, kung yan po'y labag sa batas na maging tanga, siyempre, pag labag sa batas po, huhulihin yan. Sa gobyerno po, marami. At mga kaibigan, inalmahan po ni Vice President Leni Robredo yung pong pambubuli sa kanyang mga anak na babae. Puro babae naman ang anak niya, di ba? 3. Idinadamay kasi sila, mga kaibigan, pati sa pambababoy ng administrasyon ni Presidente Digongyo. Mariinding pinabulaanan ni BP Robredo, mga kaibigan, na siya merong ika nga po boyfriend. Wala kasing maisagot sa issue Pe-personaling ka. Ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito. Di ba kinukwento ko sa inyo nung nandun tayo sa isang malaking himpilan, nagbo-broadcast din dun yan si Teddy Boy Finger kasama yung mga lukulukong walang kredibilidad. Napakinggan ko minsan yan bagamat yan dilawan yan, di ba? Na-appoint pa yan sa cabinet ni President Cory Aquino nung araw. Alam ba ninyo, sabi niyan, alam mo Anya, kahit si Marcos ganon, hindi yan ang dadamay ng pamilya. Dati yun ngayon hindi na siya kumikibo Bagay, chismoso lang naman itong administrasyong ito Wala nga magawa itong accomplishment, kaya dun sila pumupunta sa chismis na lang para libangin ang mga hibang mga taong bayan. Ilan po yan sa mga pag-uusapan natin, mga kaibigan. Ito ho, ipatutupad na raw ng pamahalaan, mga kaibigan, yung naunang proposal na naisip ng mga tanga. Ni Tugade. Kala ko ba, sabi ni Presidente Digongyo, itong si Tugade matalino. Ubod daw ng talino ito. Mga kaibigan, ano po, ha? Ang sabi ho, ipatutupad na raw itong mga para sa mga bagong kukuha ng lisensya at aplikante ng prangkisa na magtanim daw ng puno para ika nga po maitulong, mapalakas yung pong reforestation program ng gobyerno, mga kaibigan. Yan ang sabi ng Department of Transportation. Ang sabi naman itong si Roque nung isang araw, yan daw ay magiging policy. Alinsunod sa mungkahi nitong si Kuwatari, si Kuwatari Tugade,
sa lahat ng kukuha ng prangkisa. Ha? Kasi yung LTFRB at saka LTO, under yan, di ba, ng Department of Transportation, mga kaibigan. Alam po natin na isa sa long-term solution para maiwasan itong ganitong kalalang pagbaha na nag-experience dito sa Cagayan, ay ibalik po natin ang mga puno sa mga kabundukan. Di aakyat ka ng bundok, ha? Para ika nga po, makakuha ka ng lisensya o kaya na makapag-renew ka o kukuha ka ng prangkisa ng sasakyan, yung mga pampasada. Umakyat ka muna sa bundok, mag-alatarsang ka ron, di ba? Tapos magtanim ka ng puno, yan. Na yung punong itatanim mo para meron namang magpapayaman sa mga illegal logger. Yun, mga kaibigan, ano ho? Kasi ito ang tinuturong dahilan. Isa sa dahilan, yung pagsira sa kalikasan, walang habas na pagputol sa mga puno, naging sanhi ng mga pagbaha, mga pagguho, ha? Mga kaibigan. At bukod daw sa reforestation, pinapanukala ring katangahan nitong si Tugade, dredging ng Cagayan River. Sipin mo, laki nung Cagayan River, ide-dredging, ano? Para daw i-address o tugunan yung problema ng matinding siltation, yung pagtigas ng burak, di ba? Ayun. Ano pa trabaho ngayon ng DENR? Bakit ang pagtatanimin nito mga ugok na ito, yung mga kukuha ng prangkisa, kinalaman ng may-ari ng mga sasakyan, tsaka kukuha ng lisensya. Hindi ba? Ano kaugnayan nun, mga kaibigan? Yung pumutol ng puno, ayaw nilang habulin. At saka ang sabi ni Presidente Digongyo, sabi, ang sinisisi nilang dahilan sa pagkakalbo ng mga kabundukan natin at kagubatan natin, isinisisi nila yan sa mga mahihirap, sa mga mamamayan. Kasi daw, yun daw mga squatter at saka mga nakatira sa bundok, mga kaibigan, ay ang ginagamit na pagtatayo ng bahay nila, yun daw mga puno. Pinuputol daw yung puno para makapagtayo ng bahay. Baka isang puno lang, sobra-sobra para makapagtayo ka ng bahay. Hindi naman buong bahay mo puro kahoy, di ba? Lalo na yung mga mahihirap lang. Pundasyon lang yan, di ba? Pundasyon lang ginagamit yung mga poste-poste lang yan, tsaka yung mga pamakuan, di ba? Yung kahoy. Akalain ninyo, ang may kasalanan pa, hindi yung illegal logger. At saka yung kapabayaan ng gobyernong kumikita sa pagputol ng mga puno, o yung mga nasa gobyerno na kumikita, mga politiko, mga kaibigan, akalain mo kasalanan pa yun ng mamamayan. Kung talagang totoo yan, yung mga squatter kasi ang bahay kahoy lang. Ibig mo sabihin, itong mga nakatirang squatter sa Metro Manila, ito ba ay umakyat pa ng bundok para kumuha ng kahoy? Mga damuho kayo? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Wala nang kahihiyan itong administrasyong ito, mga kaibigan. Walang alam na sisihin kundi lagi ang taong bayan. Pagka palpak sila, hindi sila makapagpatupad ng batas sa mga malalaki. Isisisi nila sa taong bayan. Di ba ganyan lagi, mga kaibigan? Akalain mong kagaguhan yung sabihin mo na yung mga dahilan ng pagputol ng puno
pagkalagas ng o pagkakalbo ng mga bundok, mga kaibigan, ng mga kagubatan. Dahil yan sa mga mamamayan na nagtatayo ng bahay nila. Kasi raw, hindi kayang makabili ng bato, makapagpagawa ng bahay na bato. Kaya mga kaibigan, kahit grade 1, matatawa sa inyo Hindi ba? Ngayon, ito makikita ninyo na ang talagang number 1 sanhi ng pagbaha ngayon. Kasama na yan yung pagkalbo ng bundok. Pero ngayon, bakit malala ang pagbaha na dinadanas ng mga mamamayan kapag bumabagyo? Yun na nga sinasabi kanina, napanood ko sa balita, yung Cagayan River, kwan daw, mababaw na. Bakit bumabaw? Kasi matigas na yung ilalim, ng ilog. Katulad din sa Pasig River. Di ba yan yung tinarantadong proyekto nila Gloria Macapagal Arroyo? Di ba? Na nagkadimandahan pa dyan yung taga Europa na kontraktor na magde-dredging. Wala naman dredging na nangyari, mga kaibigan Katunayan, mababaw na yung Ilog Pasig. Mismong mga reporter, nung nabubuhay si Gina Lopez, panahon nito nung nakaraang administrasyon ni Pinoy, nag-conduct sila ng ocular inspection. Sumakay sila sa parang kwan yun, ano ba tawag doon? Hindi bangka yun mga kaibigan, sumakay sila. Pagkatapos nakita nila yung tao nakatuntong doon sa gitna ng ilog, Pasig. Hanggang dibdib lang yung tubig. Nagtaka ngayon sila, kinausap ng mga reporter, yung tao. Bakit ang babaw yata ng tubig? Yung pala, maliit lang yung tao. Kasi matigas na itong ilalim Yon. Ano magiging resulta? Kaya yung sinasabi natin na pinakamalakas magpabaha ngayon yung reclamation, yung pagtatambak sa mga dagat, pati na ito na example, yung ilog. Kasi nga, kalbo yung tubig, o kalbo yung bundok, kapag umuulan ng malakas, gumuguho yung lupa, ang diretso niyan sa ilog, hindi ba? Hanggang sa yan, tumigas yan. Dito naman sa Ilog Pasig, mga kaibigan, yung duming itinatapon, na hindi nga imbes na yun ang dapat tugunan, puro kayo dredging. Kasi ang dredging, napakahirap mong panagutin yung taong magnanakaw dyan Paano mo patutunayang walang naganap na dredging? Sasabihin lang nila, nag-dredging sila kahit hindi. Kaya nga, ang ginawa nun dyan sa Manila Bay, bilyon din ng 5 bilyon ang kinita nila Gloria Macapagal Arroyo dyan, tsaka ni Lito Atienza. Nung si Atienza mayor, mga kaibigan, ini-award nila yung kontrata. Tapos yung contractor, naglagay lang ng isang, tawag mo ron, yung malaking kwan, yung pandredging, yung pala naka-standby doon, hindi naman pala gumagana yun. Hindi naman talaga nagde-dredging, mga kaibigan. Kung hindi, inilagay lang doon sa ilog. Kaya yung pera ay nasayang, mga kaibigan. Nagkaroon ng dimandahan yan, ibinulgar yan. Nagsimula yan sa pagkakabulgar nung isang natalo sa bidding. Ang daming anomalya dyan Sabi pa nga ng gobyerno nung araw dyan,
yan ay anyay, government to government. Hindi po pala, mga kaibigan. So, sa madalit sabi, yung sinasabi ngayon dyan sa Cagayan River na kaya naging matindi ang pagbaha sapagkat mababaw na yung ilog. Ibig sabihin, kaya nakita ninyo yung putik. Kahit dito sa Marikina, di ba? Kahit dito sa Marikina, kasi may mga bundok dyan sa Rizal eh. Hindi mo ba? Puro kalbo na yung bundok dyan eh. Parang ulo na ni ano yan eh, ni Rocky yan eh. Na nakapilo ka lang eh. Ngayon, yung mga putik nanggagaling na yan doon sa ilog at saka doon sa bundok. Galing sa bundok na tinatangay papunta sa ilog. Kapag tumigas yan, napuno ng lupa yung pong ilog, titigas yan. Magiging ano yan, magiging burak yan. At titigas na burak. So, yun ang sinasabi natin kung bakit tama ang ating sinasabi na dati sa Japan nga hindi naman nagbabaha eh. Matagal kami dyan eh. Dekada 70, 80, nagbaha na lang nito na eh. Ngayon kapag malakas ang ulan, minsan nga walang ulan, bumabaha. Mga kaibigan, bakit? Sabi nga natin, nag-reclaim eh ang bansang Hapon eh. Di ba yung katulad sa Osaka, yung kanilang airport doon. Mga kaibigan, itinayo nila sa gitna ng dagat. Tinambakan nila yung dagat para makapagtayo ng airport. Doon tinayo. Simula noon, dumanas na ng pagbaha ang Japan. Katulad dito ngayon sa atin, di ba nakaumang na yung kwan eh. Yung proyekto ng China eh. Na binabanggit nga, ang titirada niyan, itong si Dennis Uy. Itong crony ng kasalukuyang administrasyon na lahat ng negosyo, nakukuha nito. Mga kaibigan. Magtatambak sila ng panibago, pagdudugtungin yung tambak na yan, sa Pasay at Maynila. Yung sa Pasay, aprobado na yan. Sa Maynila, tiyak na aaprubahan yan sapagkat alam nyo na, pera-pera lang yan. Di ba, mga kaibigan? Lahat sila magkakapera dyan. Sino hindi pipirma at papayag dyan? Kaya nga yung Dolomite ngayon, pilit, nagtambak na naman ng panibago. Tinatambakan na naman nila. Kasi naubos na eh. Mga kaibigan eh. So, tinatambakan na naman nila. Walang mangyayari kundi tuwing uulan at mauubos yan, papalitan ng Dolomite. Hanggang sa mauubos yung bundok doon sa Cebu. Mga kaibigan. Yung ba hindi dahilan ng pagbaha yun? Di ba dahilan yun ng pagbaha? Ng sakuna, mga kaibigan? Isipin ninyo yan ha. Pagkatapos, ang sinisisi ngayon, itong mga squatter daw at saka yung mga mamamayan na naninirahan malapit sa mga kagubatan at kabundukan. Mga kaibigan, sila raw ang pumipinsala. Samantalang kanina, nagsasalita yung Police Regional Office 2, Region 2. Yung director doon, nagsasalita kanina sa TV, nagulat daw sila. Ngayon lang nila nadiskubre na doon sa nasasakupan nila sa Mountain Province na yan, Benguet, napakarami raw palang meron palang nagsasagawa ng illegal logging. Di yun hindi po consistent. Hindi tumutugma sa sinasabi ni Presidente Digong nyo. Si Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Ito naman si Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, ay umalma sa ginagawang pambubuli sa kanyang mga anak. Na yung tweet ng kanyang mga anak
ipinresintang referensya, ginagamit na reference nitong si Harry Mantika Roque. Alam niyo itong si Mantika Roque, noong isang araw daw bumili yan sa McDonald's bago siya may bata. Yung bata umorder ng ng Happy Meal. Order ng bata. Tapos nung siya na, pagkatapos ng bata, tinanong, ano ba order nyo? Sabi raw ni Roque, meron ba kayong Happy Meal? Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun. Mamaya, alam nyo, panaginip ko, tuloy-tuloy Nanaginip na naman ako, mamaya, kukwento ko sa inyo yung napanaginipan natin. Katulad kagabi, di ba? Nakwento ko yung napanaginipan natin. Ngayon, ito, pag-usapan muna natin tungkol kagaguhang itong ginagawa nitong mga taong ito. Walang yan na ito. Kung sa Vice President, nagagawa nila to, kanino nila hindi pwedeng gawin ito? Isip-isipin nyo, mga kaibigan. Ipinipresentang referensya nitong si Harry Roque, yung tweet ng mga anak ni Vice President Leni Robredo para patunayang hindi raw sinungaling si Presidente Digongyo. Para lang mapalabas na hindi sinungaling. Yun. Iniuugnay nila yung tweet ng mga anak ni Vice President Leni Robredo sa kanilang paratang kay Vice President Leni Robredo, yung kanilang nakuryenteng fake news, mga kaibigan. Di ba? Yung fake news nila na si Vice President Leni Robredo raw ang nagpo-post nung nasaan ang Pangulo. Wala silang maipakita. So, pinapasok nila yung privacy ng mga anak ni Vice President Leni Robredo. At pagkatapos, meron silang pinag-uusapan doon, tulog pa ba? Nag-uusap yung dalawang anak Baka tulog pa, ganon. Pero, walang binabanggit na pangalan. Mga kaibigan, hindi mo alam kung sino yung sinasabing tinatanong na tulog pa ba? Hindi pa ba nagigising? Pagkatapos akalain ninyo, ipinakita ni Mantika Roque ito sa television para gamiting referensya na totoo raw ang paratang ni Presidente Duterte kay Vice President Leni Robredo, kaya nagalit daw si Presidente Digongyo. Masama pala magalit ito, mga kaibigan, dahil pag nagalit ito, pagbibintangan ka ng bagay na hindi mo sinabi. Sipin mo, wala naman tinutukoy doon na sinabing nasaan ang Pangulo. Pinag-uusapang tweet, nasaan ang Pangulo. Hindi ba? Nakatapos iniuugnay nila yung sagutan sa Twitter nung magkapatid na anak ni Vice President Robredo na nagtatanong, natutulog pa ba? Parang gano'n ang nabasa ko kanina ang sabi ni Vice President Leni Robredo, now, my children are being bullied. I have always been proud of the persons my daughters have become. Ngayon na niya, ang mga anak ko ay binubuli. Ako'y ipinagmamalaki ko. Kung anong klaseng naging tao ang aking mga anak na babae. They are their own persons. Lumaki sila kung ibig sabihin kusa silang naging tao kung ano man yung pagkatao nila ngayon, di ba? At saka yung kanilang mga na-accomplish, what they have accomplished so far, are all born out of their hard work.
yan ay bunga ng kanilang pagtsatsaga, pagsisikap, sarili nila, sa sarili nila. Ang sabi pa ni Vice President Leni Robredo, yes, they're outspoken and rightfully so. Ano sila? Outspoken. Kung ano yung nakikita nila, sinasabi nila. Di ba? Karapatan naman ng tao yun eh. Di ba? Maliban na, China to. Itong Pilipinas. We have trained them, sabi, to stand up. Sinanay namin sila na manindigan sa kanilang sarili and what they believe in at sa kanilang paniwala. Yan ang sabi ni Vice President Robredo. Isipin ninyo, nang bababoy itong walang hiya, itong mga taong ito talaga, walang kasing walang hiya ito. Para lang, mapalusutan nila. Di ba? Na nabisto sila. Na nagsasabuatan sila. Yun nga sinasabi ni Roque, iba tingin ng paumanhin ng Pangulo. Samantalang, hindi naman niya sinabing gumamit siya ng C-130. Ang nagsabi si Panelo, tsaka si Lorenzana. Sa buhatan nila yan eh. Magkakasabuhat siya, ultimo si Lorenzana eh. Maniniwala ba kayo na si Lorenzana bagamat humingi ng paumanin nagkamali lang siya? Mga kaibigan, Jesus Mariosep, kalokohan yun. Nag-usap-usap yan para sila ang hahawi ng daan para magbuga ng kasinungalingan si Presidente Duterte. Di ba? Nilalagyan nila ng paghuhugutan. Kasi walang paghuhugutan eh. Hindi ba? Saan mo kukunin yung bintang na nanggaling kay Vice President Leni Robredo yung nasaan ng Pangulo? Wala nga kayong basihan. Ibinibintang nyo yun. Ibinintang muna nito si Panelo. Pagkatapos pinasukan ni Digong nyo, mga kaibigan. Para magmukhang totoo yung sasabihin niya. Paano? Nabuko. Nakakahiya pa kasi siguro si Delphin Lorenzana may konti pang kahihiyan, di ba? Nahiya ng konti. Wala naman pala. Kunyari, nag-aalibay na, kahit sabihin nyo pa yan the damage has been done, sabi nga, di ba? Siniraan nyo na yung tao Mga kaibigan, di ba? Ngayon, ano gustong palabasin ni Roque? Pinalilitaw niya na kaya raw nagalit si Presidente Duterte, nabasa raw yung tweet nung anak. Pero nung tinanong siya, ito tinanong niyo kasi nungalingan ng mga taong ito. Tinanong siya ng isang reporter ng Manila Bulletin. Nabasa ba ni Presidente Duterte yung tweet na sinasabi mo? Sinabi niya hindi Hindi niya. Pero sinabi niya, ang ikinagalit daw, nabasa raw ni Presidente Duterte yung tweet ng anak. Nung tinanong siya ni reporter kung nabasa sabi niya hindi Tingnan ninyo. Anong klaseng tao ito mga ito? Ito ba mga tao pa? Bali ba nasa gobyerno sila? Mga kaibig, ganyan ba? Ganyan na binababoy ang presidency. Mga kaibigan, wala na hong napakababang uri ang alam na labanan nito. Napakababang uri na maasasagap mo lang yung ganito sa mga iski-iskinita Yung mga maraming lugar na may maraming chismoso. Yung walang ginawa tao kundi magchismisan. Doon lang yan Malacanang ito Government itong pinag-uusapan
Pagkatapos ganyang kababa ang uri ng labanan na alam nila, mga kaibigan, isipin ninyo yan. Yung iba nga pagka may gustong sabihin, banat, hindi nila dinidiretse. Nagpapahiwatig ng konti lang para yung tao na ang bahalang umisip Hindi ba? Kung ano ibig sabihin pero itong mga ito hindi. Masahol pa rin sa mga kalatang. Tawag dyan kalatang Mga kaibigan, yung mga chismoso. At ang masama, kalalaking tao na turingang Pangulo ng Pilipinas, chismoso. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Binabasa natin yung paliwanag ni ni Vice President Robredo ang sabi dito, ang tinutukoy na post ni Roque yung post ni Tricia Robredo, yung anak. Ang sabi, tulog pa rin, 8:00 na. At sumagot naman yung kapatid, Sabado weekend. Nasaan ang ano ron? Nasaan yung sinasabi mong na basihan na ikinagalit? Sipin mo, gumagawa lang ng galit yan Yan lang naman ang style niyan gumawa ng galit. Kunyari, galit. Galit sa mga magnanakaw. Ano yung illegal logger? Di ba magnanakaw din yun? Masahol pa sa magnanakaw. Pero hindi siya galit doon. Mas galit siya sa taong maliliit daw kasi bahay, walang pambili. Kaya sila pumuputol ng puno. Sipin mo doon isisi. Mga kaibigan, gano'ng karaming puno ba ang kailangan para makapagtayo ka ng isang barong-barong? Siya na nagsabi, squatter Isipin mo kung squatter yan, mga kaibigan. Di ibig sabihin yung mga squatter dito sa Maynila, Metro Manila, umakyat pa ng bundok para mangahoy, para makapagtayo ng bahay. Ano ba ito? Mental case na ito Mental disorder na to. Yun ba? Basihan ba yon? Sabi nung isang anak, tulog pa rin, 8:00 na. At sumagot yung anak, Sabado weekend. Nasaan doon? Yan ba yung nasaan ng Pangulo? Di ba ang layo? Mga kaibigan? Wala naman binabanggit dito. Di mo nga alam kung sino yung pinag-uusapan nila At kahit siya pa ang pinag-uusapan, dito, kung totoo man na ang pinag-uusapan ng mga anak ni Vice President Leni Robredo, karapatan nilang magtanong. Di ba? Bakit? Ano palagay ninyo sa gobyerno? Di ba? Ba't kayo nandyan? Ba't di ka pa mag-resign? Di ba? Mag-resign ka para walang itanong. Ayaw nyo matanong, ayaw nyo mag-resign. Di ba? Sabi hindi naitag, or refer to anyone. Wala silang tinukoy na sino man sa kanilang paalitan ng tweet. Pero si Roque, ang sabi niya, ito raw 2 post na ito, yung tulog pa rin, 8:00 na, tsaka yung sagot na Sabado weekend, ito daw ay nagmumungkahi ng konteksto na tinatanong ang President's whereabout. Aba, guilty ka. Di ba?
Sabi, ano kayo? Ang tawag sa inyo, praning. Paranoid. Paranoid kayo eh. Di ba? Ano yan? Lahat na lang ng alam nyong ginagawa. Kasi alam nyo, yun ang talagang ginagawa. Di ba? Oh, siguro alam niya, laging tulog, walang ginagawa. Ha? Kaya, nagigilty siya. Ang pinutukoy dito si Presidente Duterte, di ba? Oh, ito naman si Digong. Digong nyo, mga kaibigan. Ako hindi ako naniniwalang nalalason siya ng isip. Usapan nila yan eh. Plano nila yan eh. Lahat ng ginagawa nila laban sa mga kinagagalitan nila, lalo na kay Vice President Leni Robredo, usapan nila yan. May understanding lahat yan. At yung mga troll nakikisakay, di ba? Akala mo may mga alam, pati si Robin Padilla. Ang pangalan na ni Robin ngayon, hindi na, apelyido niya Padilla, hindi na. Padilla, kasi mahilig dumila eh. Padila-dila sa tumbong ni Digong, mga kaibigan. Ha? Kung tanungin ko sa iyo ngayon, bakit yung pamangkin mo nakalaya sa droga? Masyado kayong nagpapanggap kayo eh. Di ba? Kaya nyo ginagawa yan para kayo libreng gumawa ng kawalangyaan. Tanungin ninyo, yung anak ni Alma Moreno, nasa na? Di ba na-acquit yun? Ha? Mga kaibigan, sa marijuana, yung compartment ng marijuana, yung likod, punong-puno ng marijuana yun. Hindi ba nakasuhan yun? Nakulong, pero nakalaya na, matagal na. Ayun ang hirap sa inyo eh. Gusto nyo personal. Ayan, personal, may issue. Di ba? Sa anak ni Vice President Robredo, meron ba? Yun? Referensya niya yun? May mga gago ito, mga kaibigan. Ha? Ito, sabi ho dito sa balita, ibang dyaryo itong naglabas. Bukas pa lang ito lalabas siguro. Lumabas na kanina, hindi ko alam. Sa online ko lang binasa ito. Ang nakalagay, according to a report by the Manila Bulletin, ito yung nabasa ko. Ayon anya sa report ng Manila Bulletin, however, Roque later admitted that he does not know if the tweets of Robredo and her daughters reached the president. Sabi niya, di ba? Later na, pagkatapos na niyang gamiting referensya, inamin niya sa reporter ng Manila Bulletin na hindi niya alam kung nakarating sa presidente. Kahit makarating pa yan. Ikaw, abogado kayo. Hindi ba alam na alam ninyo yun? Pagdating sa kaso ng libelo, pag wala kang tinukoy, walang kaso. Kasi po, merong 4 na na bagay para masabi mong meron libel. Hindi ko sinasabing ito'y may kaugnayan doon. Kundi nililiwanag natin kasi sila yung abogado eh. Sila ang unang dapat nakakaalam kung ano ang elements ng libel. Sa kasong libel po, isa sa importanteng elemento dyan, isa sa 4 na elemento para ikaw ay mahatulan sa kasong libel, yung identification. Kung walang tinutukoy, guni-guni mo lang yun. Ibig sabihin ng identification, yung meron bang tinukoy, mga kaibigan? Wala eh. Abogado kayo eh. Di ba? Talagang gumagawa lang ng galit para babuyin, sirain si
Vice President Leni Robredo. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Eto mga kaibigan, niliwanag din ni Vice President Leni Robredo, siya ay walang affair sa kanino man. Katulad ng kabastusan nito, naturingang presidente. Di ba natandaan ko yung kay Sharon, nakalimutan nyo na ba yon? Sinabi niya, si Kiko Pangilinan daw, pinalalayas na ni Sharon Cuneta sa bahay nila. Tanungin nyo niya kung di totoo. Nagalit yung anak ni Sharon Cuneta. Isipin ninyo yan. Nagpaliwanag ba sila ron? Talagang baboy itong mga taong ito eh. Sa laula. Nakakabwisit. Hindi na gobyerno ito eh. Ito nakikita natin. Lokohan na to. Nangiinsulto lang ito. Kasi wala silang maisagot, walang maipakita. Pagmamalaki nyo, relief. Halimbawa na, nag-relief kayo ngayon. Ilang araw yan? Nakabangon na ba mga tao noon? Wala rin. Natulungan nyo ba? Hindi. Tulad nung sinasabi natin kagabi. Ngayon, pagbibintangan pa, nakita ko yung mga bahay nga eh. Yung isa, yung nawala na yung bahay sa television. Kawayan eh. Illegal laging ba yung kawayan? Ang tinutukoy na punong kahoy dito, hindi yung mga kawayan. Di ba? Yung mga ginagamit sa pagtayo ng bahay, sa muebles, yung mga ganong klase ng punong kahoy. Baka sa susunod pati malunggay masama na rito sa laging. Ang babaw ng isip nitong mga to para maipagtanggol yung illegal loggers. Ang sinisi yung yung mga nagtayo raw ng bahay, squatter daw. Yung mahihirap kasi wala raw pambiling bato. Alam niyo ba kung sino ang gumagamit ng mga puno para magtayo ng bahay? Yung mayayaman. Diba? Tingnan ninyo mga bahay niyang mga politiko sa Cagayan, saka sa Isabela. Tingnan ninyo kung wala silang mga bahay na puro nara. Lalo Isabela. Nung araw pa yan, mga kaibigan. Ngayon nga, uso na talaga ngayon, konkreto, di ba? Pero hanggang ngayon, meron sila niyan. Sino may illegal logging? Di sila rin. Mga kaibigan, ba't di nyo tukuyin? Paano? Hindi nila kaya. Di ba? Ang kaya lang nila, maliliit. Gago itong patutupad daw yung bago ka bigyan ng prangkisa, magtanim ka muna ng puno. Akit sa bundok? Yung tao? Para magtanim ng puno? Ang laking kagaguhan, di ba? Ano ginagawa ng DNR? Trabaho nila yun eh. Di ba? Ba't pa kayo nandyan? Pasaran nyo na yung DNR. Sila dapat ang nangangalaga. Di ba? Wala, kasabwat sila. Magagawa ba ang illegal logging kung hindi sila kasabwat? Matagal na yan. Huwag na kayong magmaang-maangan. Ginagawa nyo masyadong bobo eh. Nawawalang hiya na nga ang bansa at ang mamamayan eh. Gagawin nyo pang bobo ang publiko. Ang sabi dito, ito para maging maliwanag, nagsalita na si Vice President Leni Robredo tungkol sa mga
paratang, aligasyon, mga chismis, na siya merong affair sa ibang lalaki. Di ba sabi ko nga kagabi, kung magkaroon man ng affair ito, wala siyang nilalabag na immorality. Hindi katulad ni Digong nyo, di ba? Mga kaibigan. Kasi may asawa siya eh. Oh. Yun ang immorality. Yung kay BP Robredo, walang immorality ron. Bakit? Biyuda yan eh. Wala na siyang pananagutan eh. Maging sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kung ang pag-uusapan natin ay kasal. Kasi yan ang basihan eh, ng immorality. Di ba? Sa isyong yan eh. Oh, may asawa ba yan? Wala. Oh, mga kaibigan, di ba yung nag-iinwendo sila, nagpapatutsada na saan daw natutulog? Mukha lalaking tao nito, bastos. Saan ka nagtagal umuwi kagabi? Anak ka naman. Hayop naman oo. Sobra na yan. Ano sabi ko sa inyo? Ito kanina may nabasa akong post. Nagpapasalamat si Vice President Leni Robredo sapagkat matapos siyang bastusin at babuyin itong mga ito. Alam ba ninyo? Lumaki. Dumagsa ang mga donasyon para sa kanyang ginagawang pagtulong sa mga napinsala ng kalamidad. O, di ba sabi ko sa inyo, kung ako, gugustuhin kong ginagawa ito, pero hindi dapat itong mangyari. Kaya natin tinatalakay ito sapagkat masama na magiging tama ito sa mata ng mga kabataan. Masisira ang lipunan natin. Ang moralidad, babagsak. Sasadsad, mga kaibigan, ng moralidad kapag ka ganitong klase na. Ganito kababa na ang uri. Basura. Sipin mo, saan daw natulog? Saan daw bahay nagtagal? Mga kaibigan, yan ba salita ba ng tao yan? Akala mo, akala mo girlfriend niya si Vice President. Akala niya yata girlfriend niya si BP Robredo eh. Anong pakialam mo kung saan matulog? Chismoso. Hindi mo naman girlfriend yun eh. Ba't mo tatanong? Tanungin mo yung girlfriend mo, di ba? Saan ka natulog kagabi? Ba't di ka umuwi? Di ba ganun yun eh? Pero wala ka namang kaugnayan dun eh. O baka may gusto ka lang dun eh. Di ba? Sipin ninyo, tanungin mo yun. Ano sabi niya? Ito ay pawang mga paratang lamang na ibinabato ng mga naninira. Na wala nang naubusan na ng ikakatwiran na magagamit na katwiran at argumento. Sabi ho ni BP Robredo, at least two of the individuals, dalawa raw na iniuugnay sa kanya, yung dalawa bakla. Hindi nila alam bakla. Sinasabi nila, ito, pinaparatang nila, yung boyfriend ni, ni BP, mga gago. Bading pala yun. Yung dalawa. Binanggit ni Vice President Robredo, pagkatapos na siya ay paratangan nga, ito, sabi, third picture is again a purveyor of fake news. Di ko lang alam kung paano ito pinalaki ng magulang niya. Ayan. Nakakaawa.
Siyempre, isipin mo, patay na magulang mo pagkatapos eh. Di ba meron sa Biblia yan na ang mabuting anak ay, ano yan eh, karangalan ng magulang yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Di ba? Pero pag walang ya, ang ibig sabihin nun, pag walang ya ang anak mo, hindi ka karangalan ng magulang mo, ikaw ang nagbibigay ng dungis sa pangalan ng mga magulang mo. Di ba? O, nakakaawa at tuwing wala na silang matinong argumento, kabastusan na ang ibinabato, sabi ni Vice President Leni Robredo. Marami ng beses nilang sinabi na nanlalalaki ako. Yan, sabi niya ilang beses nag-post ng mga pictures na kung sino-sinong kasama ko. Sinasabing boyfriend ko. 2 beses. Kaibigan kong gay yung napagbintangan. Sipin mo yun, mga kaibigan. Kung tanungin natin si Roque, ikaw, ilan ang boyfriend mo? Di ba? Oh, di ba pag umo-order ka sa McDonald's ang ino-order mo Happy Meal. Ha? Hindi Happy Meal. Tanda-tanda mo na, dumededi ka pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Binanggit din ni Vice President Leni Robredo na isa sa kanyang kasama sa partido na iniugnay sa kanya na kasama niyang palagi was actually working for her, na nagtatrabaho pala ito sa kanya, coordinating with local governments whenever she would pay a visit to a locality. Ito pala ang kanyang ang kanyang katulong kapag bibisita siya sa mga LGU, mga kaibigan. Ito yung nagko-coordinate. Darating po si ganun talaga yun Pagka pupunta ka sa isang lugar, public official ka, para maayos ang pagpunta mo sa isang lugar, may coordination talaga yan. Katulad nung sinasabi ng AFP, kaya sila nagmukhang gago, nabuko silang nagpe-fake news sila. Bakit? Ano sabi ng military? Wala namang coordination Katulad ng ibinibintang nila, sumakay si Vice President Robredo sa eroplano na punong-puno raw ng relief goods ng administrasyon para daw magmukhang si Vice President Leni Robredo may dala. Yung mga gago ito, sama ng mga isip, ang dudumi ng isip, Kasing dumi ng bunganga nila yung isip nila pero yung sabi ni Vice President Robredo, pero yung paulit-ulit na ginagamit, yung nagtatrabaho for me na assigned ng aming partido to handle my political needs. Siya yung kadalasan, nagko-coordinate ng lahat, etc. etc. Ibig sabihin na lang, wala ho itong lahat, pawang mga pambabastos. Ngayon, alam na ninyo yan. Diba? Alam na ninyo. Kaya ako sinasabi ko, pagka nakarinig kayo ng ganyan, matuwa tayo. Bakit? Sabi ko nga sa mga presidentiable, dihado si Vice President Robredo kung tatakbong presidente sa ngayon. Bago lumabas ang isyong ito. Pero ngayon, sila nagiging campaign manager Nakita ninyo, pati donasyon dumaming bigla. Dumagsa ang donasyon kay Vice President Robredo. Dahil alam nung mga nagbibigay, hindi totoo sinasabi nila. At yung mga dating natutuwa sa ginagawa nila, mabubuwisit sa kanila sa ginagawa nilang yan. Nagtataboy na sila ng kanilang sariling mga supporter.
Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na swak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live Jamming. Hosted by Kap Percy Lapid. Live Jamming. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal